Malas ng husay sa pagtatanong at malawak na kaalaman tungkol sa Abu Sayyaf Group ang nawawalang Jordanian journalist sa kanyang pinakahuling interview. Pero palaisipan pa rin sa mga lokal na opisyal ng Sulu kung talagang nakidnap nga ang mamamahayag o sinadya nitong magpakidnap sa bandidong grupo. Exclusive nagpapatrol J. Ruiz. Ito ang pinakahuling interview na ginawa ni Baker Abdullah Atyani at dalawa nitong Filipino cameraman. Isang araw bago idiniklarang nawawala sa Sulu. Inaalam ni Atyani kay Jolo Mayor Hussein Amin ang pinagmulan at kadahilanan ng patuloy na paglaganap ng kilabot na Abu Sayyaf Group sa kabila ng mga military operation. These people, they opened their eyes because of the violence. So they have not gone to school. So that is why the Abu Sayyaf now, they are continuing fighting. Even illegal activities they are now doing because of that. Because of violence. Sa kanyang follow-up na tanong kay Mayor Amin, tinanong ni Atyani kung paano mapipigil ang teroristang grupo. Sagot naman ng alkalde, tanging sa pamamagitan ng edukasyon at alternatibong kabuhayan, masusugpo ang bandidong grupo. Kung pagbabatayan daw ang mga tanong ni Atyani, masasabing lehitimo itong mamamahayag. Pero nang mabalitaan ni Mayor Amin na si Atyani ay isa sa mga journalist na naka-interview kay Al-Qaeda leader Osama Bin Laden at higit 5 beses nang nagpabalik-balik sa Sulu, duda na siya ngayon. Baka ito mga may connection sa Al-Qaeda and then they are going to Holo because of the strict ng implementation of the Allah. Baka sabi ko nagdadala ito ng pondo para diyan. Baka meron silang arrangement, di ba? Na ito interview yung mga nakasama ni Bin Laden na mga Al-Qaeda. Tatlong anggulo ngayon ang tinitignan ng lokal na pamahalaan, nakidnap, nagpakidnap o kakontsaba si Atyani ng Abu Sayyaf. Pero panawagan ng mga kaanak ng dalawang Filipino cameraman, anuman ang tunay na pakay ni Atyani, nadamay lamang daw sila sa sitwasyon. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Umalma naman ang KBP Camarines Sur sa pagtanggi ng pamahalaan na i-rescue ang Jordanian journalist at dalawang Pinoy crew nito na hawak ngayon ng Abu Sayyaf sa Sulu. Kinumpirma naman ng AFP Western Command na nakatanggap sila ng report na umiikot ngayon sa Sulu ang 3 media men. Pero hindi pa rin mapalagay ang mga kaanak ng isa pang Pilipinong cameraman. Exclusive na Papatrol, Jonathan Maestrado. Nababahala na rin sa kalagayan ni Ramelito Vela ang mga kaanak nito sa Del Gallego, Camarines Sur. Si Vela ang isa sa 2 cameraman ng Jordanian journalist na si Baker Abdullah Atyani. Tumangging magbigay ng pahayag si Ronil, pero hiling niya sa pamahalaan, tiyakin ang kaligtasan ng kapatid. Sa parokya ng San Pascual Bailon sa bayan ng Tinambak, inialay ang unang misa ngayong araw para sa 3 mamamahayag. Matayog kita, na ipangadya ta. Hinikayat ni Reverend Father Jerome Gonzales ang lahat na ipagdasal ang 2 Bicolanong cameraman at si Atyani. Kinumusta rin ni Father Jerome ang kaanak ni Roland Letrero para bigyan ng lakas ng loob. Dakula pong pasalamat kay Mamo. Labis ang pasasalamat ni Aling Maria sa mga panalangin at suporta. Umalma naman ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Camarines Sur Chapter sa sabi ng DILG na walang rescue operations para sa TV crew. Ang pagsugpo umano sa gulo sa Mindanao ang solusyon para matigil na ang ganitong insidente na sangkot ang mga mamamahayag. Sa ngayon, pumapangalawa ang Pilipinas sa 20 bansang maituturing na mapanganib sa mga mamamahayag ayon sa datos ng Committee to Protect Journalists. This reflects the government's inability, sabihin na natin to protect journalists. Dapat hindi ito nangyayari sa isang malayang bansa tulad natin dito sa Pilipinas. Sa kabila nito, nagpaalala ang KBP. Dapat din isaalang-alang ng mga journalist ang sariling kaligtasan sa pangangalap ng balita. Jonathan Maestrado, Patrol ng Pilipino, Camarines Sur. Sa aming pagbabalik, exclusive driver hinabol ng saksak matapos makasagasa. Ilang gatas mula sa China kinumpiska. Pagbadiko sa paniningil ng buwis sa may-ari ng aso at bike, idinaan sa Facebook.
At ang hinanakit ni Dolphy kaugnay ng huling pelikula niyang Father Jejemon. Ang lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol! Arestado ang isang kuliglig driver matapos na makasagasa ng babae sa Tondo, Maynila. Hinabol pa ng saksak ng asawa ng biktima ang kuliglig driver. Exclusive, nagpapatrol Maan Makapagal. Napakaripas ng takbo ang mga residente ng Delpan, Tondo, Maynila sa kinaroroonan ng babaeng nasagasaan ng kuliglig na puno ng karga ng uli. Iyak ng iyak si Divina Bucareli habang hinuhugot sa ilalim ng kuliglig. Nang malaman ng asawa ng biktima, hindi na niya napigil ang sarili. Agad kumuha ng kutsilyo at hinabol ang tumakbong driver ng kuliglig. Buti na lang may pulis sa di kalayuan, kaya napigilan ito. Nagpang-abot ang driver at pamilya ng biktima. Agad namang dinala ang biktimang nasagasaan sa ospital. Arestado ang kuliglig driver na si Arnold Tan. Kabadong-kabado siya. Akala raw niya katapusan na niya. Nagpasalamat din ako doon dahil hindi ako inaabot nung may dalang kutsilyo. Dahil malapit na sila eh. Ayon kay Tan, hindi raw niya napansing tumawid ang biktima dahil sa karga niyang uli. Bigla siyang tumawid. Tapos di alanganin na nga eh. Pag ano po, yung preno, hindi na makain ng preno, inaabot na talaga siya. Mayroon nagagalit na isang mama na nga, asawa nga daw niya yun. Kumuha ng kutsilyo. Depensa naman ang nanghabol ng saksak. Tinakasan daw kasi ng driver ang kanyang asawa. Yung asawa ko na sa ilalim. Hindi nila tinulungan. Tinakbuhan. Pero para sa mga pulis, parehong hindi lusot sa batas ang rason ng dalawa. Kaya't kapwa sila makakasuhan. Nung naabutan po siya, malamang nadali siya nito, makukuyog pa siya ng daming taong bayan. Galit na galit yung mga umahabol sa kanya eh. Ang kaso ng driver, reckless imprudence resulting to slight physical injury, lalo't ipinagbabawal na sa Maynila ang paggamit ng kuliglig. Ang nanghabol ng saksak, illegal possession of deadly weapon. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Naaresto na ang suspect sa pagpatay sa abogado at arbiter ng Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB sa Quezon City. Nasukol si Helasio Vero Elias Dapo sa kanyang bahay sa Cabanatuan City noong Martes, June 19 sa operasyon ng Nueva Ecija Police Public Safety Company. Positibong itinuro ng isang testigo si Vero na siyang namaril kay Attorney Leonard Jacinto Soriano, arbiter ng HLURB noong Mayo 10. Naniniwala ang pamunuan ng HLURB na may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Soriano. Kinumpiska ng Food and Drug Administration ang ilang gatas mula sa bansang China na ibinebenta sa supermarket sa Maynila. Nadiskubre kasi na ang manufacturer nito ay ang manufacturer din ng baby formula na natuklasang kontaminado ng mercury sa China. Nagpapatrol si Sol Aragones. Sa isang grocery sa Santa Cruz, Maynila, nakita ng Food and Drug Administration ang mga fresh milk products na ito na may tatak na hili. Di naman daw ito tuwan yaw na natuklasan sa China na kontaminado ng mercury. Pero ayon sa FDA, iisa ang kanilang manufacturer, ang Inner Mongolia Yili Industrial Group Company. Susuriin ito ng FDA para matiyak na wala itong halong mercury. Wala rin daw kasing importation license ng mga milk products mula sa China. Unang-una, titingnan mo kung yung packaging ma-English translation. Kung wala English translation, hindi kasi pwede yun hindi mariregister yun. Dapat lahat ng imported products, i-register mo sa FDA bago lumabas sa customs. Nang tanungin ng FDA kung sino ang may-ari ng grocery, walang makapagturo. Pero nagbigay ng pahayag ang lalaking ito. Kung hindi pwede, ibaba namin. Sa iba pang inikot na supermarket, wala namang nakitang Tuan Yao infant milk formula. Maliban sa mga Chinese milk drink na dapat daw ay rehistrado muna bago ibenta. Sinusuyo din ngayon ng FDA itong Divisoria at i-inspeksyonin din nila yung mga nagre-repack ng mga gatas. Sinita ng FDA ang mga repack na gatas na walang label. Dapat daw may branded product name, expiration date, pangalan ng manufacturer at net content ito.
Ang iba naman, itinago ng mga repack na gatas nang dumating ang FDA. Paalaala pa ng FDA, dapat maging mapanuri ang mga mamimili, lalo na sa pangalan ng manufacturer para sakaling magkaproblema ay may babalikan. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Maswerteng nakaligtas ang isang bading matapos pagsasaksakin ng 21 beses ng kanyang mga kainuman sa Tacloban City. Kinilala ang biktima na si Diego Balintong Jr., empleyado ng City Hall. Sa investigasyon ng pulis, may 3 kainuman si Balintong noong Miyerkules ng gabi sa kanyang bahay. Isinama umano ng biktima ang 3 sa kanyang kwarto at doon siya pinagsasasaksak. Nasaklolohan naman si Balintong ng ilang kapitbahay na narinig ang paghingi niya ng tulong. Nahuli ng pulis ang 2 sa mga sospek habang nakatakas ang isa na kinilalang isang Jonas Mendoza. Patunay ng laki ng pagmamahal ng industriya ng showbiz kay Dolphy, ang dami ng dumadalaw sa Hari ng Komedya sa ospital kabilang si superstar Nora Honor at Ai de las Alas. Pati sa mga social networking sites, trending ang panalangin para kay Pidol. At live mula sa Makati Med, nagpapatrol si Ginger Conejero. Ginger, sino ba ang mga latest na dumalaw dyan? Gretchen, simula kagabi, wala nang patid ang pagdalaw dito sa Makati Medical Center ng mga kasamahan sa industriya ng Comedy King na si Dolphy. Pasado alas 5 kanina, nakita nating paalis ng ospital ang superstar na si Nora Honor na naging emosyonal matapos makita si Pidol. Dumating din ang mga kasamahan ni Dolphy sa pelikulang Dolphy's Angels at kagabi naman, dumating ang reyna ng komedya na si Ai de las Alas. Malapit sa puso ng reyna ng komedya Ai de las Alas, si Comedy King Dolphy. Kaya emosyonal si Ai patungkol sa kritikal na kalagayan ngayon ni Pidol. Kagabi, 20 minutong nanatili si Ai sa kwarto ni Dolphy sa intensive care unit ng Makati Medical Center. Hindi man dinetalye ni Ai ang kondisyon ni Dolphy, kwento niya may binulong siyang madamdaming mensahe kay Pidol. Naintindihan daw siya ni Dolphy, bagaman di raw nito kayang sumagot sa kanya. Sana ma-survive niya yung dinadaanan niya, sana hindi siya mahirapan. Kasi ayokong nahihirapan siya. Kaninang alas 5 ng hapon, namataan paalis din ang superstar na si Nora Honor. Parang hindi ako tanggap sa sarili ko na gano'n na nakikita ko sa na gano'n na nakikita ko sa kanya. Bago ito, dumalaw ang mga nakatrabaho ni Dolphy sa Dolphy's Angels sa sina Carmi Martin at Liz Alindogan. Puso namin parang masyado ng kami, yung parang nag-worry na kami kasi sa TV namin napapanood. Nakadalaw na rin sina Direk Olive Lamasan at Al Queen. Bago ito, bumisita rin ang ABS-CBN executive sa sina Charo Santos Concho at Linggit Dan. Nag-number 1 Twitter trending topic sa bansa ang katagang Pray for Dolphy. Ito'y matapos umapila ang anak niyang si Eric Quezon na ipagdasal si Pidol. Bumuhos ang suporta sa pamilya, kasama dyan ang ilang celebrity na umapila ring ipagdasal si Dolphy, tulad ni Sharon Cuneta, Jim Paredes, Ann Curtis at Smokey Manaloto. Patuloy din daw ang pagpapadala ng pagkain at pagbati ng iba pang artista tulad ni Chris Aquino at Senator Bong Revilla. Gretchen, dagdag din sa mga bumisita pa dito sa Makati Medical Center si Mila Del Sol, Cesar Montano at si Maricel Soriano na umalis na lang kaninang madaling araw. Yun muna ang pinaka-latest mula dito sa Makati Medical Center. Balik sa inyo, Gretchen. Salamat, Ginger Conejero. Magiging national artist inasam ni Dolphy. Ang ilang pang pag-amin ng Comedy King. Abangan! Ilang taga-Pasay umangal sa balak na buwisan ang pamamay-ari ng aso at bisikleta. Miami Heat hindi mag-relax kahit yamado na sa NBA Finals. At ang biro ni Dolphy tungkol sa kanyang makulay na love life. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol!